Mga kaganapan sa pagsalubong ng bagong taon. Hi mga Marikoy, kakagising ko pa lang at magtitake na ako nitong Beauty White Capsule at iinom ng Shepu Apu. Punta kasi kami sa farm, sasalubungin namin ng bagong taon at for sure madaming niluto si Mother Dragon at for sure matatakam ako at mapapadami yung kain ko. Kaya uminom na ako nitong Shepu Apu mga Marikoy para iwas sa ganun. Nakakatulong kasi ito para malesen yung mga cravings natin. Bukod pa doon, nakakapag-glow din ito lalo na kung sasabayan ng Beauty White Capsule. Anyway, pagkatapos naming naligo lahat mga Marikoy, umalis na kami. At ayan si Jace, nakadress siya, tsaka naka-headband siya yung pumili niyan mga Marikoy. Gusto niya daw maging Little Red Riding Hood. Naama nga pala namin si Ice dahil wala siyang kasama sa bahay, lalo na pagsapit ng gabi, matatakot siya mga Marikoy kapag putukan na. Tapos, bumili nga pala kami ng cake dahil wala kaming sure na pagkain. Ako na ihanda dahil kakadating lang namin galing Europe. Bukod sa cake mga Marikoy, may mga nadaanan kami nagtitinda ng torotot kaya bumaba na si Daddy Tano para bumili. Daddy, can I buy, please? What do you want ba? Here. What do you want? What do you want? What is this? Trampoline? It's for boy. Bumili kami ng torotot at parang maling desisyon na bumili kami habang kasama si Jace. Cannot. Oh. I can make them do. Oh, I shock. No. This is trumpet. Trumpet, that's turotot. Paka trumpet me pa, that's turotot. Say turotot. Say turotot. Toto. Again, turotot. Trumpet. That's not trumpet, you say turotot. Trumpet. Turotot. Pagdating namin sa farm, nandito na buong pamilya ni Mother Dragon. Nandito din si Daddy D para maggogo ng kalamay ube. Tapos inabot ko na nga pala kay Lolo Oka yung nire-request niya sa akin na pasalubong. Blue de Channel Paris. Otak niyan toilet. Ayan. EU de toilet. For ome. Favoris juice. Ay, ka bang luna? Oh. Okay, pakiramdam. Ay, abang luna. Kay Mother Dragon na yan yung pasalubong ko. Tapos para sa mga lalaki naman, binigyan ko sila ng mga t-shirts. Dahil kakadating lang namin mga Marikoy, kaya si Daddy Tano na muna ang naggogo sa kalamay. Matagal pa ito bago maluto mga Marikoy, kaya pumunta na muna kami sa bahay ni Mother Dragon. At nakakatuwa itong si Ate Seiya kasi tinutulungan niya talaga si Jace para mabilis na makarating dito. Saktong kakadating ko lang mga Marikoy, pinabantayan sa akin ni Mother Dragon yung niluluto niya na tibok-tibok. Ito daw yung tibok-tibok ng nanay namin at alam niya yung recipe pati yung pagkakaluto. Ayun lang nga, nangawit talaga yung kamay ko sa kakagogo. Habang wala siya, tinawag ko si Ate Jessie. Habang nagdito nga pala kami, bigla na lang nag-aabot ng sobre itong si Mother Dragon. Every year talaga, walang palya, binibigyan niya kami ng aginaldo. Kahit na hindi kami nagpasko dito sa Pilipinas, mga Marikoy, tinabi niya yung mga sobre namin. Anyway, pumunta nga pala ako sa District 12 mga Marikoy para silipin si Ice. At eto nga yung nadatnan ko, pinoproblema ni Lolo Oka kung saan niya ilalagay si Ice. Gusto niya daw sana hawakan si Ice hanggang mamaya, kaso madami pa siyang ginagawa. Ang nangyari mga Marikoy, pwede nang isabong si Ice. Balik ko naman dito sa bahay nila Mother Dragon, nag-umpisa na siya maglagay ng pampaswerte. Kaso mga Marikoy, nauna na akong sinwerte. Tapos nag-CR lang ako, nadatnan ko na siya na kumakain dito. Sabi niya sa amin, mamayang 12 pa daw kami kakain. Hindi niya na kayang magpanggap mga Marikoy, hindi niya na napigilan yung sarili niya. Pagkakita ko nga pala kay Mr. Chung, binigay ko na sa kanya yung napakalaking
pasalubong ko. Di tayo sure mga Marikoy kung natuwa ba siya sa mga binigay ko sa kanya. Itong si Jace naman, pagkakita niya kay Mr. Chung, binigay niya sa kanya si Bingbing. Tapos, kinuha niya ulit mga Marikoy. Bukod nga pala sa cake, kami din yung nakatoka sa foundation na sinasabi ni Mother Dragon. Request niya na dagdagan namin yung foundation. Isip naman kami ng isip ko ano yung foundation. Ayun pala mga Marikoy, fountain yung tinutukoy niya. Sabi ko nga pala sa kanya siya yung mag-abot ng sobre ni Daddy Tano. Tuwang-tuwa pa itong si Daddy Tano, hindi niya alam mga Marikoy, nabawasan ko na yung mga yan. Pag-akyat ko naman sa taas, syempre hindi sa baba, nadatnan ko itong tatlo na nagbabasa ng libro. At alam nyo na kung sino yung pasimuno sa pagbabasa ng libro. Nakakatuwa din na itong si Jace na encourage niya yung mga pinsan niya na magbasa ng libro. Pagkatapos nilang magbasa ng libro, napagtripan naman ako ni Pakpak Boom, inoffer niya ako na i-massage. At maling-maling desisyon talaga mga Marikoy na pumayag ako magpamasad sa kanya. Noong una, nag-e-enjoy pa ako, ngayon hindi na. Parang lalong sumakit yung katawan ko. Tampo dyan si Jace, kaya bumaba siya. Tayan banding moment sila ni Mr. Chung. Tapos nga pala namin kumain, napag-desisyon namin na maglaro ng game at pasimuno sa game na to si Ate Jessie. Kaya siya yung pasimuno kasi siya yung nakakaalam. 10 minutes bago mag-alas 12, mga Marikoy, lumabas kaming lahat. Tuwa pa nga ako kay Jace kasi nakisama siya at lumabas talaga siya. Tuwang-tuwa siya sa mga nakikita niyang fireworks. Sobrang excited pa niya sa mga sinisinde ni Daddy Tano. Sa totoo lang, maingay na sa labas mga Marikoy pero hindi na naiingayan itong si Jace. Ge-enjoy na siya kaso nung kinuha niya si Ice mga Marikoy, napansin niyang takot si Ice kaya natakot din siya para kay Ice. Kaya nag-decide siya na pumasok kami at ipasok niya si Ice sa loob. Dito sa loob niya, tinatanaw yung mga fireworks. Tapos, binabalik-balikan niya din si Ice para i-check mga Marikoy. Pag napapansin niya, natakot pa rin si Ice, niyayakap niya. Nuha niya pa nga yung iPad niya at shinare niya kay Ice. At nung medyo naging kalmado na si Ice mga Marikoy, sabay na silang nanonood. Grabe yung 2025 sa amin. Napakalaki talaga ng improvement ni Jace. Sobrang layo niya na sa dati mga Marikoy. Dati niyan umiiyak na siya dahil ayaw niya ng maingay. Pero ngayon, kahit papano, okay na siya at nakikipaglaro na din siya sa mga pinsan niya. Sabi pa nga ni Jessie dyan, si Jace lang daw yung nagtsatsaga na makipaglaro sa kanya. Rinig ng dalawa kaya nakijoin na din sila sa laro nila. At ayun, masayang-masayang umuwi si Jace. Ako naman mga Marikoy, nag-sharon ako para kay Daddy Tano. Inom na kasi siya at nire-request niya sa akin yan. Gusto niya ready to eat na daw. Okay na yan, importante nakatipid ng Tupperware. Tak, 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 tak.